I want to greet everybody, all of you. Mabruk, Mubarak, congratulations. Iba-ibang level kayo, no? Pwede na ba itaas yung kamay sa mga balik Islam dito? Tingnan mo nga kung ilan yung balik Islam. Yung balik Islam, dating Catholic na nag-Muslim. Can you please raise your hands? Marami din. Okay. Okay, ilan naman dito yung mga... Ilan naman dito yung yung born Muslim? Asang kamay. So, dun sa born Muslim, ano yan, Tausug, Maranao, meron ba Maguindanon? Puro Maranao. Okay. May Tausug, wala. May Tausug, wala. Okay. So, before I continue, yun nga yung gusto natin sabihin, ang kaalaman, walang pinipili. Okay? Kahit yung mga salafos-salin, mga nauna, hindi sinabi na pag mayaman, yun lang ang pwede mag-aral. Yung hindi mayaman, hindi pwede mag-aral. And yung mga born Muslim, sila lang yung pwede mag-aral. O yung mga balik Islam, huwag na mag-aral. O yung mga balik Islam lang, ang dapat mag-aral dahil kapapasok lang nila sa reliyong Islam. Wala talaga silang alam. Sobrang mali at baluktot yung relihiyon na pinanggalingan nila. Versus sa born na generation by generation, Muslim na sila. They were born with it. But if you would know, although the religion itself, Islam yan it has been passed on to us. But the thing is, yung kaalaman, it fades. Nawawala kung hindi nyo bibigyan ng pagpapahalaga. Mawawala yan. Do you think meron pa tayong mga scholar kagaya ng 4 na imam sa panahon ngayon? Ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Yung mga sikat na mga natin, sila yung mga Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Diba? Yung mga gumawa ng mga ahadith. Meron pa ba? Kasi nga, meron pang mga scholars pero hindi nakasintindi ng kagaya ng mga nauna. Kasi, if you would notice, mga kapatid ko sa Islam, habang tumatagal, the more na yung worldly knowledge going up, Islamic knowledge is going down. Malayong-malayo sa panahon na mayroon pang libro. Bibihira ang umahawak ng libro. Kung tutuusin, pati ang Quran, nasa cellphone, nasa tablet, nasa laptop. Pero iba yung pages. Do you believe, Abla? Iba ang pages ng libro. Inikilabutan ako as I was saying this. Diba? I used to love books. I keep reading books. I started nung elementary ako. I mean, hindi pala. First year high school. Ang libro ko, which is, of course, I am also a balik Islam. Hindi pa ako Muslim nung time na yun, but I really love books. Isang gram na ipon. Gustong itapon, gustong sunugin. Sabi ko, hindi. Pero yung books na yun, wala doon ang Islamic. Kasi hindi pa ako Muslim. Pero my love for books, nalipat nung nag-Muslim ako. So, nung time na yun na binibigyan ako ng mga libro, pamphlets, leaflets, anything, para akong apoy. I devour. Sinusunog ko. Kinakain ko yung libro. Tapos na to, tapos na to, tapos na to. Tapos na yun. Wala na ba akong babasahin? Parang ganun. I love books. At dahil gusto niyo yung books, makikita yan sa pananalitan sa ano mo. The way you think, the way you speak. Dahil sa libro or mga kaalaman na natutunan natin. Yan yung benepisyo ng kaalaman. Meron namang tao na late bloomer na nung nagustuhan niyang mag-aral. And that is still a good sign. Barakaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. I would notice dito sa mga estudyante natin, graduating students natin, merong bata at meron din namang may edad na. And you know what? Yung bata, naturalmente lang na
manggigil sa pag-aaral eh. Kasi there's no way for a person, yung batang maliit, to go up, going up. Eh yung tao nasa taas na. What do I mean by nasa taas na? May edad na eh. Lumalabo na yung mata, medyo nahihirapan na mag-memorize. Kaya I am very thankful, saludo ko sa mga may edad. And still, may edad ha? And still, gusto pa rin nilang mag-aral. Meron akong kapatid, 70 years old. Still, gusto pa rin niya mag-aral. Paulit-ulit. Meron mga special children, mga bata. All they want to do is study and learn. Paulit-ulit. Minsan sila pa yung natatawag na genius. Yung mga merong special abilities. Yung mga special people, di ba? Okay. Now, marami rin na pagka inaano natin yung sarili natin pagdating sa pag-aaral, sa panahon ngayon, parang isang napakalaking pagsubok yung mag-aral ka. Bakit? Dahil sa dami ng diversion, dami ng tikna. At kung makikita nyo, nung panahon namin, yung pag-aaral namin sa eskwelahan, na siguro ilang hours yun, 6 hours o 7 hours sa school, ang oras ngayon napakabilis. Magugulat ka, halos wala, yung binasa mong libro, 3 oras na, ilang pages pa lang yung nabasa mo. So this time, sa panahon, ng mga panahon ngayon, isa talagang pagsubok ang pag-aaral. Pero alam nyo ba, nung time na yun, na may isang scholar, na talagang grabe sila mag-aral. Grabe sila mag-aral. Na kung magsulat sila ng mga libro, ay kaya nilang magsulat ng nakailang librong sulat siya para sa buhay niya. Ilang libro yung nasulat niya. Pero ngayon, minsan tinatawag yung mga tao natin na ustads, alim, wala pang libro. Doktor pa minsan yung iba, wala naman ang sulat na libro. Yun nga yung minsan ang basihan ngayon. Sino ba yung tinatawag na ustads? Ilang libro yung dapat niya nasulat? It's because you have to share the knowledge. Hindi lang dapat na aalaman mo yun. Ngayon yung nalalaman nyo is budding. Para siyang bunga. Umuusbong pa lang. Pausbong pa lang. Para dun sa mga whether may edad ka or bata ka, yung knowledge na hinahawakan mo is nagsuumpisa pa lang. Eh, tanungin ko kayo, ang sarap na pakiramdam, di ba? Parang kulang pa, pengi pa, sige pa. Habang napifeel nyo yan, go on. Sa sura ba, ilan rin yung mga sura ba, medyo marami na rin kayo memorize? Pinapayo ko ito sa inyo bilang gusto kong ipayo sa sarili ko. Na sobrang, makapag-aral din ako sa Saudi. Mga ilang Islamic center yung pinasukan ko doon. Pero late ko, and I'm still learning until now. Alam nyo yung taong nag-aral, they will always be humble when it comes to knowledge. Lagi sila mapagkumbaba. For example, meron ka natutunan ngayon, na hawak-hawak mo for 5 years, 6 years, biglang meron ka natutunan na knowledge, na yun pala yung tamang knowledge. Hindi yung knowledge na nalaman mo for 5 years or 10 years. Biglang nalaman mo, ito pala yung authentic. What do you do? Even 5 years or 10 years mo lang alam yun, you change yourself. Babaguhin mo. Bakit? Because that is the truth and that is the true knowledge. Okay? Example lang, yung mali pala yung pag-way ng pagsasala mo. Tapos nalaman mo, meron palang mas correct way ng pagsasala. Sasabihin mo, ay hindi ko nababaguhin to kasi alam ko na to for how many years. No! Alamin mo kung bakit naging tama yung nalaman mo, and magpasalamat ka sa Allah na hindi ka namatay, na hindi na i-correct yung mali mo. That is how you treat knowledge. That is how you give importance sa learning. Na kahit na ilang beses na yung babaguhin mo yung sarili mo to correct yourselves. Babaguhin nyo. Tama ba? Hindi mo sasabihin na kagaya ngayon,
ministers ko, malayo-layo kayong pupuntahan nyo, marami pa kayong makikinig, marami pa kayong makikita, at marami pa kayong malalaman. And you know that Islamic knowledge is just a part of the learning a person can attain. Part lang to, yung Islamic knowledge. Kasi tayo din naman, tinutuwa tayo. Alam niyo ba na kauna-unahang ginawa ng Allah, ang propeta Adam, alayhi salam, kaalaman agad ang shinare niya. Sa unang tao, ganyan dapat ang pagkakahalaga. Ang Allah tinuruan si Adam alayhi salam. Di ba? So, ibig sabihin, importante ang kaalaman. At sino ang unang teacher ni Adam alayhi salam? Ang Allah. Ang Allah